Meron po tayong classification of fire. Hindi basta-basta lahat ng sunog ay pwede po nating agad-agad na apulain. So mayroon po tayong classification of fire, yung Class A. Pag sinabi natin na Class A, ito yung mga ordinary combustible material. Meaning ito po yung mga pag nasunog ito ay magkakaroon ng abo. Tulad ng plastic, rubber, wood, basta lahat ng klase na nasusunog na magkakaroon ng abo, yun po ay Class A fire. And then mayroon po tayong Class B fire, ito yung mga flammable liquid tulad ng mga gasolina. At mayroon din tayong Class C, yung tinatawag natin na Class C fire, yun yung po yung electrical fire. So may mga approved and appropriate fire extinguishing agents na pwede nating gamitin. Kung sa fire extinguisher natin, mayroon tayong yung dry chemical na pwede siyang pang Class A, Class B at Class C. So yun po yung madalas na nire-require natin sa isang establishment. Depende kung ano yung kanilang combustible materials na nandoon sa kanila. Kung karamihan ay ordinary combustible materials, so ang nire-require natin, sinasuggest natin, nire-recommend natin ay yung Class ABC. So pwedeng pang Class A, pwedeng pang Class B at pwedeng pang Class C. Pero pag ang classification of fire natin na nandoon ay karamihan yung mga ating flammable liquids. So ang nire-recommend natin yung Class B na fire extinguisher. At kung sa electric naman, yung Class C, so mayroon tayong pang Class C din na fire extinguisher. Pwede rin yung Class ABC, kaya ang nire-recommend natin yung Class ABC para nandun na yung tatlo ng classes of fire natin. Ngayon, pag tayo ay nasa mga kabahayan natin at ang cause ng sunog natin is electrical, so alam natin na ang tubig ay hindi pwedeng gamiting pang-apula pag ang nasusunog ay electrical fires. So, ang diskarte po na gagawin natin doon, so huwag po tayong mataranta at patayin po natin ang ating circuit breaker or yung ating safety fuse. At pag naibaba po natin, na-down na po natin, ay pwede na natin pong gamitan ng tubig kasi namatay na po yung supply ng kuryente. Okay, mahalaga po yung tips ninyo na yan, sir, kasi pag may sunog, chip, pag nataranta ka, parang automatic na response mo pag sunog, tubig agad eh. Opo. Na pag halimbawang tubig ang ginamit naman nila at hindi pa namatay or pinatay yung breaker, eh pwede po silang makuryente. Tama ho ba? Opo, tama po yun, sir. Okay, kaya kailangan itong maliliit na bagay nito, sir, kung hindi mo kasi kung hindi rin bibigay yung paalala, yan nga dahil sa parang automatic response natin, eh imbis na makatulong baka mapahamak po sila. Opo. So, ang importante po, wag po tayong mataranta. So, katulad din sa cooking equipment natin, yung LPG. So, kadalasan kasi ang perception nila pag nagkaroon ng sunog or umaapoy na yung ating tangke dahilan sa may leakage, ang perception nila, ang akala nila, tinatakbuhan na nila dahil sasabog daw yung LPG tank natin. So, mali po yun. Kung nagkaroon ng leakage lang po yung ating LPG system doon sa hose or doon sa valve niya, so again, ulitin po, huwag po tayong mataranta. So ang gawin lang po natin, i-off lang po natin yung
yung bulb ng ating LPG at mamamatay na rin po yung apoy dahil makakat off na natin yung combustible material. At kung na-i-off na natin at mayroon pang sunog, siyempre kung doon sa hose, so ang nasusunog na yung hose na, pero na-shut off na natin yung valve niya, so pwede na nating sabuyan ng tubig or yung pag mayroon tayong basang-basahan, itakip lang natin doon. At kung napabayaan pa po natin yung ating niluluto o yung lutuan, katulad nung kawali na mainit ng mainit tapos biglang liliyab, so hindi rin po natin pwedeng sabuyan ng tubig yon kasi hindi po pwedeng maghalo yung tubig at langis, sabi nila, dahil magkaiba po sila ng specific density. Okay, paano yun? Parang baka lalong parang hindi naman siya sasabog pero mas lalong lalaki ang apoy. Parang ganun po bang mangyayari? Yes po sir, parang titilapon po or kakalat po yung apoy dahil pag sinabuyan po natin ng tubig, so itutulak lang niya po yung oil. So anong mas Hindi po magandang siya gawin dun, maghahalo. sir? Takpan na lang? Ano pong mas magandang gawin dun? Hayaang matapos ang sunog? Ay, yes sir, kuwan na lang, pwede po nating takpan ng mga takip ng kaldero o takip ng kasirola, yung kawali na nasusunog. At pwede rin nating yung smoldering, yung basahan na itakip natin doon, mamamatay na po yun. Okay, yung sinabi niyo po, sir, na kunwari nagliliyab yung yung hose niya kasi may leak. At kung hindi nila agad napatay yung hindi ba parang papasok yung sunog dun sa loob na pwedeng sumabog? Syempre yun po yung impression na pag sa pelikula kasi parang ganun ang dating. Kaya ikaw, ang tingin mo parang sasabog at talagang parang initial reaction mo na naman, tatakbo ka na lang. Parang ganun ang mangyari. Baka biglang sumabog at masabugan ka. Yes sir, at may posibilidad din pong sumabog yung ating LPG tank kung ang init ay nanggaling sa labas. So ibig sabihin, yung extreme heat na nanggagaling sa labas, so naiinitan niya yung tangke, siyempre yung ating molecules magre-react, mag-i-expand hanggang pag hindi na po nagpapangsyon, yung mayroon ding yung pressure relief valve, pag hindi na nagpapangsyon yun, siyempre tataas at tataas yung pressure, then may posibilidad na sasabog po yung tangke natin pag ang init ay galing sa labas, kung yung nainitan po yung tangke. Okay, so hindi pala yung yun lang, kundi kung sa labas pala itong mas delikado. Kung mainitan siya mula sa labas, external factor din pala. Yes, opo. Kaya pag alimbawa, pag nasusunog na yung bahay natin at nandoon na yung LPG natin sa loob, so may posibilidad po yon na talagang mag-i-explode kung defective na po yung tangke natin or mahina na, medyo kinalawang na, so mahina na yung pressure na pwede niyang i-hold, kaya may posibleng sasabog po yung ating tangke. Pero pag yung sinabi ko kanina na ang pinanggalingan ng sunog ay ang nasusunog mismo, yung leak, yung tangke natin ng LPG ay nag-leak doon sa valve, nag-leak doon sa hose, huwag po tayong matakot. Ang gawin lang po natin, patayin lang po natin doon sa valve, isara lang po natin, and then lagyan lang natin ng basang-basahan yung umaapoy. So kusa na pong mamamatay yung apoy doon. Okay, yan ay magandang tips po mula po sa ating Bureau of Fire dito sa Dagupan City. Minsan hindi natin napapansin ito pero napakahalaga na malaman ho natin. Lalo na sa paggawa ho natin ng desisyon dahil pag mali ang nagawang desisyon parang baka lalong lumaki yung apoy imbis na agad-agad maapula or mapigilan yung paglaki po nito. Opo, tama po yun. At yan yung mga basic na na-encounter natin sa bahay. Mayroon pa pong isa na kadalasan na nangyayari sa ating kadalasan na nangyayaring sunog sa bahay. Ito rin pong isa, yung ating mga defective na electric fan. So ito siguro
aminin nila o hindi, mayroon din silang na-encounter na electric fan na kung papandarin po natin, ipipindot po natin sa number 1, ay nahihirapan po siyang umikot. So ang ginagawa po natin, ilagay na lang natin sa number 2, tapos sasamahan po nating iikutin ng ating daliri yung bleed ng electric fan para umikot. So yun po, pag ganun na po, ay wag na po nating ipilit na gamitin yon dahil ibig sabihin nun, defective na po yung electric fan natin. It's either mechanical defect dahil yung bushing niya medyo lumuwang na, kaya gumagasgas na yung rotor natin doon sa stator. Kaya pag pinili po natin yun, so nagkakaroon po ng friction habang naggagasgasan yung rotor at saka yung stator. So umiinit din po yung ating electric fan hanggang uminit ng uminit na dumating na doon sa ignition point natin. So wag na po nating pilitin na gamitin yung ating sirang electric fan dahil isa rin po yon na nagkukos ng sunog sa kabahayan. Okay, pwedeng mag-overheat siya, parang ganun po yon. Yes, opo, mag-overheat po yon talaga kasi nagkakaroon ng friction. Yung mga tips na tulad po nito, no? Paano nyo po ito pinapaalam ngayon sa ating mga kababayan? Meron po ba kayong parang ginagawang mga orientation, bahay-bahay, leaflets? Ano po yung ginagawa nyong paraan para ipaalala sa kanila ito? Yes sir, mayroon po tayong programa, yung ating Uplan Ligtas na Pamayanan, na kung saan ay pumupunta po tayo sa mga barabarangay na nililecturean po natin sila at tinuturoan din po natin sila kung papaano magresponde sa ganitong mga klase ng sakuna. At hindi lang po yan, mayroon po tayong online na seminars and lecture na ginagawa po ng ating provincial government. Okay. Yung ating provincial ng Bureau of Fire Protection. Alright. Okay. Sir, itanong ko lang kasi 'di ba gumagamit po tayo ng fire extinguisher. Kapag ginamit po ba natin 'yon, yung lumabas na chemical dito, ito po ba dangerous? Paano po ba ito lilinisin? Paano po ba yung tamang pag-dispose nito? Kahit saan ba pwede mong magamit ito, sir? Or delikado po ito? Yes sir, pag class ABC po, pwede po natin gamitin sa pang class ABC fire. Pero yan po ay tinuturo natin kung paano po properly gamitin yung ating fire extinguisher. So mayroon po tayong yung acronym na TPAS para sa paggamit ng fire extinguisher. At importante po dyan, pag dinidispose na po natin yung fire extinguisher natin, huwag po tayong yung pumisto sa against ng flow ng hangin para hindi po natin malanghap yung lalabas na chemical kasi nakaka-harm po yan sa health natin dahil yan po ay chemical. Pero may mga klase ng fire extinguisher tulad ng yung halon na halon, yung bagong halon ngayon na friendly sa ozone, hindi po masyadong harm sa health natin. Yung class ABC talaga yung medyo may konting harm sa health natin. Kaya pag gagamitin po natin yun, so tignan po natin kung saan tayo pipisto. So pipisto po tayo doon sa kung saan yung flow ng hangin, kailangan doon po tayo nakatalikod. Hindi yung haharapin natin yung flow ng hangin. Okay. So, importante rin po yan na baka mamaya gawin nilang biro po yung paggamit ng fire extinguisher. Halimbawa, sa tao, paglalaroan nila ito'y delikado pala. Opo. So, kaya kailangan po ay gamitin lamang po yan. Pero may mga expiration po ba ito? I mean, although kami aware, pero doon sa mga tagapakinig ho natin, ano po yung mga ilang buwan o ilang taon na pwedeng gamitin yung mga fire extinguisher natin, Chip?
Yes sir, at pag yung expiration ang pag-uusapan po natin ay wala pong expiration ang ating fire extinguisher. Hindi po nag-expire ang ating yung chemical ng fire extinguisher natin. However, mayroon po tayong yung annual na preventive maintenance ng ating fire extinguisher. Yung nakikita po natin na expiration doon sa name tag niya ay expiration po yon ng warranty ng manufacturer. So, ito, 1 year lang ang binigay niyang warranty. So, hanggang 1 taon lang. So, pag lumampas na yung 1 taon at ginamit nila nagka-aperya, so expire na po yung warranty ng manufacturer natin. Pero yung annual na maintenance po natin, chine-check lang po kung nagpapangsyon pa. Tinitignan natin yung gauge pressure kung mayroon pang laman. Tinitignan natin yung mga physical na appearance ng fire extinguisher kung functional pa. And then yung pag-maintain po doon na isa ay dapat in 2 months, at least sa loob ng 2 buwan, ay sinishik po natin yon para hindi po tumigas at bumara yung chemical doon sa loob ng hose ng fire extinguisher natin. Okay. Malinaw. Maganda. Maganda rin po nabanggit nyo yan. Kasi kala mo dinadaan-daanan, gagamitin mo lang sa panahon na doon mo lang gagalawin pag gagamitin mo na. Pero kailangan palang sinishake din po pala yan, Chip. Opo, para hindi po tumigas yung ating chemical. Okay. Hindi ko na po kayo masyadong aantalahin pa dahil alam ko may activities pa po kayo ngayong araw na ito, no? Unang araw po ng buwan. Hihingi na lang po ko ng mensahe sa inyo or kung meron pa po kayong naka-line up na mga aktibidades, bibigyan ko na po kayo ng pagkakataon na Chip. Okay po. So, today is first day of the month of March. So, nag-start na po tayo sa Motorcade para paalalahanan yung ating mga kababayan na fire prevention month na pala at ma-aware na po sila na mag-ingat din. Kaya hindi lang po ito ang buwan ng fire prevention month, kundi everyday is a fire prevention day. So hindi rin po kami tumitigil na nagbibigay ng paalala at nagbibigay ng mga activities natin na unang-una yung ating OLP on the road, yung ating Uplan Ligtas na Pamayanan na kung saan ay pumupunta-punta po tayo sa mga barabarangay para nagbibigay ng lecture and drills para alam po nila ang kanilang gagawin in case na magkaroon ng sunog. Okay, maraming salamat po sa ating Bureau of Fire Protection Chief, SFO2, Robert Solar, sa binigay niyo pong pagkakataon sa amin ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Yes sir, maraming salamat po at mabuhay din po kayo.